Hello, again, this is Ma'am Chanel and another topic naman po tungkol sa exam ang ating pag-uusapan. So, itong pag-uusapan po natin ngayon is all about the isang uri po ng part ng reading, no? Reading part kasi ang exam po, EPS topic exam ay nahati po sa dalawang part, no? So, it's the reading part and then the listening part. So, 20 po, 1 to 20 yung reading and then 21 to 40 naman yung listening. So, meron pong part ng reading na makikita nyo po sa instruction ito. So, ito po yung instruction, no? Kailangan nyo pong basahin. So, taom tanwa, pisuthan maron mo o shimika. So, pisuthan mal. Okay? So, ang ibig sabihin po nito, taong po is next or following tano is word. Pisotan mal, ang ibig sabihin is synonym po or kasing kahulugan or same meaning. Okay? And moshimika is ano. So, hahanapin nyo po, pipiliin nyo po dito sa apat na choices yung kasing kahulugan or katulad ng ibig sabihin nung word na nasa loob ng box. Ito po yung given word. Ito po yung hahanapan nyo ng kasing kahulugan or the same meaning dito sa choices. So, basta tatandaan nyo po, pag once na nakita nyo sa instruction, yung nakalagay po na pisotan mal. So, ibig sabihin, ang hahanapin nyo po is kasing kahulugan or kapariho ng ibig sabihin. Okay? But be careful po kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon is pisotan mal yung makikita mo. Kapag nakakita ka ng pandemal, no? Ito po. Pandimal. Ang ibig sabihin po niyan is hahanapin mo yung opposite meaning. So, kabaligtaran na ibig sabihin or kabaligtaran word po sa given na nasa box. Okay? So, since ito pong ating nakalagay sa instruction is pisotan mal ang hinahanap, so ibig sabihin kapariho, same meaning yung hahanapin mo. Okay? Same meaning. So, hanapin po natin yung kapariho ng ibig sabihin ng puguhada. Okay? Isahin po natin yung choices. Number 1, choice is ulida. Ang ulida po, ang ibig sabihin po is to raise. Okay, hindi po raise na makikipagkarihan, kundi tataas ka. No? Just like for example, itaas yung kanang kamay. Okay? So, itaas ang kamay. So, kanang kamay. So, urun sonel ule seyo ulida. Okay? So, ulida is itaas. Taas. Okay? And then, number 2 is alida. Alida, ang ibig sabihin po is to know, to inform. Okay? Yan ibig sabihin. Okay? And then number 3 naman, ang ibig sabihin po ay kuruda. Ibig sabihin po ay piliin. Okay? Or to chop. Na kuruda po, piliin, ikat, piliin, hiwain, slice. Yan yung meaning ng kuruda. Maraming ibig sabihin yan. And then last po, nurida. Ang ibig sabihin ng nurida po is to be slow. Mabagal po. Mabagal. Okay? So, ngayon, piliin po natin, no? Hanapin po natin kung ano ba kasing kahulugan ng puguhada. Ano nga ba ang meaning ng puguhada? Ang ibig sabihin ng puguhada po is to inform, to know. Okay? So, ibig sabihin, ang kasing kahulugan niya po ay yung number 2 ito, si alida. To inform, to know. May iba pa pong meaning yan. Okay? So, ito po ang kanyang kaparihong meaning. Hindi pwede yung 1 kasi ito ay to raise up, no? And then number 3, hindi pwede kasi to chop, to cut, or to choose. And then number 4, ang ibig sabihin is to be slow. So, hindi po kasing kahulugan. So, ang kapariho niya po is yung number 2. So, anyway, so hopefully po is meron kang natutunan and see you again po sa susunod na video. Okay. Good night po.